Yung aral na ituro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig tinanggap natin sa pamamagitan ng pagkikabisa. Sa tulong ng Espiritu Santo na natili sa atin, ingatan mo ang lahat ng magandang bagay na pinagkatiwala sa iyo. Ingatan mo daw. Amen? Kaya pag may problema kayo, huwag mong idamay ang ministry. Huwag mong idamay ang gawain. Ayaw ko lang umakyat, ayaw ko lang tumayo. Wala kang karapatan. Amen po? Kasi lahat yan galing sa Panginoon. Bakit yung ministry mo naging 5? Dahil kay Lord. Diba? Nagsanay ako na sa isa. At naging 5. Yung mga pagmamalaki natin ngayon. Ano pa? Next po tayo. Paano ang gagawin natin para huwag bibitaw sa pananampalataya? Anong gagawin? Sige, pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Ang sabi niya, at pagkatapos, tignan natin mabuti ang sarili at umalis at kinalimutan ang kanyang iksyon. Diba? Ang ibig sabihin niya, isa pamuhay natin ang sarili. Alam natin, kilala natin ang Diyos natin. Karoon na tayo ng problema, nakalimutan ng lahat. Huwag natin ang gawin. Amen? Ano pa? Next, 1 Peter 1 verse 6. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit maaaring magdalas muna kayo ng iba't iba. Pagsubok, magalak daw tayo pag may pagsubok. Di ba sa tao mahirap? Pero kasama natin ang Panginoon. Ano pa? Sabi niya, next po tayo, 7. Ang gintong nagsisira ay pinaparasa po upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman lang yung pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, yun naman pala, at pinaparaan ang pagsubok upang malaman kung ito'y talagang kapat. Sa gayon, kayo'y pupurihin na nakilain, kaparangan at sa araw na mayag na si Kristo. Amen po, ang pagsubok, pinaparang sa apoy. Kung tunay ba? Pag nasa apoy na ba yung pagsubok, pag matindi na ba, alis na ba tayo? Saan yung angka natin ngayon? Nawawala. O, sige, next po tayo. Para mabilis na tayo. Pagiging matatag sa pagsubok. Mapalad ang tao na piling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon na umibig sa Kanya. Amen. Pangatlo, next po. Romans chapter 5 verse 1. Sapagkat mapawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. 2. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesus Kristo, tinamasan natin ang kagandang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabagi sa Kanyang kaluwalhatian. 3. Hindi lamang iyan, kinagalak din natin ang ating makahirapan, ang ating tinitis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga, ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. 5. At hindi tayo binibigyan ng pag-asa ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo at pinagkaloob sa atin. Amen? Next po tayo. Next. Matibay na pananampalataya. Hebrews chapter 10 verse 22. Kaya't lumapit tayo ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya. Kaya sa Kanya, lumapit tayo may malinis na bukid sapagkat nilinis ang ating mga puso at inugasan ng dalisay na tubig ang ating katawan. Yun yung bautismo na tinutugay po dito. Yung tubig na yan. Naging malinis po tayo. Ano pa? Next po tayo. Conclusion. Ang sabi niya? Sige nga. Hawak mo ang faith. Huwag mo bibitawan. Amen po? Yung conclusion niya, Hebrews 11, whole chapter po yan. Basahin po natin. Palakpakan po natin ating Panginoon at nag-bless natin. Purihin ang Diyos.